ng mga nagbabagang sports balita. Well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino, pinayuhan si Pinoy IBF Light Flyweight Challenger Milan Melindo na huwag magpakakumpiyansa sa title bout kontra Mexican champion Javier Mendoza. Barako Bull Energy Power Forward Rico Meyerhofer, kinastigo ng Philippine Basketball Association o PBA. National hurdler Eric Cray, nakasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Skipper Jovelyn Gonzaga, nangakong pamumunuan ang kampanya ng Philippine basketball team sa Singapore Southeast Asian Games. 2011 NBA Coach of the Year Tom Thibodeau, sinibak na sa pwesto bilang chief mentor ng Chicago Bulls. World number 1 Novak Djokovic, pasok na sa third round ng French Tennis Open. Australian par buster Steven Bowditch, solo leader sa opening round ng Byron Nelson Golf Championship sa Irving, Texas. At Belgian rider Philip Gilbert, namayani sa 18th stage ng Giro d'Italia cycling race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, pinayuhan ni veteran boxing analyst attorney Ed Tolentino challenger Milan Melindo na huwag maliitin si Mexican champion Javier Mendoza. Ito ay kahit pa di hamak na mas magaling ang nakaharap ni Melindo na si Mexican rival Juan Francisco Estrada kumpara kay Mendoza. Ang kabuuang detalye ang ihahatid ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Hindi dapat magpaka-kumpiyansa sa title bout kontra Mexican champion Javier Mendoza sa linggo, si Pinoy IBF Light Flyweight Challenger Milan Melindo. Ito'y kahit pa pinahirapan niya si Mexican WBO Flyweight King Juan Francisco Estrada sa kadalang title clash noong Hulyo 2013. Ayon kay well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino, dapat pa rin ituring ni Melindo na isang gutom na world champion si Mendoza, lalo pat naghahanap pa rin ng respeto mula sa boxing world ang Mexican rival. Pero naniniwala si Tolentino na kung nasa wastong kondisyon si Melindo, ay malaki ang tsansa na maagaw niya ang titulo ni Mendoza. In good condition talaga si Milan. Counter-puncher, magaling magpasa na ko si Melindo. Pero like I said, you cannot argue with power. Very prolific knockout artist, but he's quite slow. That's the way I see it. So, buhay na challenger si Milan Melindo. Dapat rin umanong isipin ni Melindo na huling title opportunity na niya ang Mendoza bout kahit pa siya ay 27 anyos pa lamang. Hindi araw-araw dumadating ang isang world title shot. So, ganito na ito na pagkakataon si Melindo, grab the opportunity sapagkat if you really want to the sport, if you really want to start, realizing some fame and fortune, kailangan magsimula yan sa pagiging world champion. Sa Campo Nuevo Ensenada sa Baja California sa Mexico, isasagawa ang 12-round title showdown nina Melindo at Mendoza. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, malaki ang posibilidad na pagbidahan ni Manny Pacquiao ang isang malaking boxing show sa Dubai, UAE sa susunod na taon. Ito ay kapag tuloy ang nakaligtas mula sa right shoulder injury na natamo niya sa training camp bago ang losing battle kontra Floyd Mayweather Jr. noong Mayo 3. Sa katunayan, balak munang testingin ni top-ranked Big Boss Bob Arum ang crowd sa Dubai sa pamagitan ng pagdaraos ng boxing card sa buwan ng Nobyembre. Dito ay 3 hanggang 4 na title fights ang ikinakasa ng top-rank at umaasa rin sila na dadayo si Pacquiao sa Dubai bilang guest ng one-day slugfest. Si British star Amir Khan ang isa sa mga inililinya ng top rank bilang kalaban ni Pacquiao sa Dubai event.
Lipat naman tayo sa basketball. Labis na ikinatuwa ni Talk and Text Tropang Texter starting point guard Jason Castro ang pagkaka-acquire ng team management kay Asian Reinforcement Sam Douglas. Ito'y dahil nagkaroon siya ng katuwang sa backcourt position ng team sa season-ending PBA Governors Cup. May report si Haji Caaminio. Gutom sa paglalaro ang dahilan kung bakit naging eksplosibo ang pagbabalik aksyon ni Talk and Text Tropang Texters flashy point guard Jason Castro sa PBA noong Martes. Ayon kay Castro, bagamat galing sa knee injury ay pinilit pa rin niyang maglaro kontra NLEX Road Warriors para makatulong siya sa kanyang kupunan. Masarap kasi parang na-miss ulit yung basketball after nung And then sabi ko kay Coach Jong na ready na akong maglaro anytime na gusto niya akong gamitin, okay ako. So yun, confident naman siya na nakita niya naman siguro na sa practice nakuha ko na yung rating ko nung di pa naglalaro sa Senlex. Kaya yun na, nakagad ako. Hindi rin naitago ni Castro ang paghanga kay Asian import Sam Douglas na nakakatuwang niya sa backcourt ng team. Si Sam magaling mag-trade sa amin kasi siya yung parang pinaka-point guard namin Ngayon, even na sabay kami siya yung pinag-point namin. Kasi yun yung strength niya to create. At the same time, may mga advantage siya sa point guard position. Nakakapag-rest na ako ngayon. Hindi ko dahil dati na kami lang ni Kevin and then si Kevin minsan to position pa. So, malaking bagay talaga. At least pagpasok ko, laging pagpasok ko, test na ako ulit. Sa mga oras na ito ay nagsasagupa na ang Talk and Text at Global Port Batang Pier kung saan target ng tropa ni Castro na makisalo sa liderato ng season-ending tournament. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pinuri naman ni San Miguel Beer head coach Leo Austria ang pagbabalik ng mainit na shooting ni Phil-American swingman Marshall Lassiter. Nagbabalik si Haji Caaminio. Labis na ikinatuwa ng San Miguel Beer coaching staff ang pagbabalik ng magandang laro ni straight shooter Marshall Lassiter. Sa kanilang unang 6 na game sa PBA Governors Cup ay nag-average si Lassiter ng 13.6 points, 4.5 rebounds at 2.1 assists upang tulungan niya ang Beermen na mahawakan ang kartadang 4 na panalo kontra sa 2 talo. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni head coach Leo Austria ang mainit na shooting ni Lassiter na pumukol ng 18 points sa panalo kontra Barako Bull Energy noong Miyerkules. Siguro yung nakikita ng maraming tao na isa siya doon sa dahil very rare yung yung katulad ni Marshall na talaga mga pure shooter. And maganda sa kanya, may depensa pa siya and then very agile, very quick, ganyan. And lagi kami nag-iusap And then hanggang sa makuha niya uli yung marigay niya yung top yung pagiging starter. And then I think yun na nakapag-motivate sa kanya. Samantala, hindi naman itinanggi ni Austria na bago sila rumatsyada ng 4 na magkakasunod na panalo ay naging problema siya sa kanilang unang 2 laro dahil sa injuries na natamo ng ilan sa kanilang mga key players. Si Arizona na alam namin na magpapakita ng maganda ay na-hospitalize. Actually, 2 days before first game. And at the same time, si Junmar, ganun din. Meron siyang inihinda sa kanyang pa. At that time, hindi siya 100%. Okay. Si Arwin, na alam naman natin na ito yung mga core ng team Si Arwin nagkaroon ng problema sa kanyang shoulder. And then si Marcio, which I think is one of the best shooter ngayon sa PBA. 1 week before ay na-hospitalize din siya dahil yung kanya nagkaroon ng viral infection yata siya. Ganyan. Hindi siya makapractice, nahihilo or ganyan. Sa ngayon ay naghahanda ang San Miguel para sa kanilang marquee matchup kontra Barangay Ginebra San Miguel sa Linggo. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, kung silarong volleyball sa Pilipinas Incorporated President Joey Romasanta ang tatanungin, halos patas ang matchup ng PLDT Home Ultera Fast Hitters Philippine Army Lady Troopers sa finals ng Open Conference ng 12 Shakey's V-League. Kaya naman nahihirapan siyang pumili
kung sino sa dalawang teams ang kanyang papaboran sa winner-take-all Game 3 ng Championship Series sa linggo. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Walang itulak kabigin si larong volleyball sa Pilipinas Incorporated President Joey Romasanta sa championship match ng PLDT Home Ultra Fast Hitters at Philippine Army Lady Troopers sa Open Conference ng 12th Shakes V-League. Ayon kay Romasanta, parehong may ang PLDT at Army, kaya tiyak na magiging mahigpit ang hatawan ng dalawang teams. Si two-time UAAP MVP Eliza Valdez ang mamumuno sa atake ng PLDT, habang si former FEU superstar Rachel Ann Dakis naman ang babandera para sa Army. If you look at the record, talaga even yung matchup nila. No? Kita ko na merong malalaro halimbawa dito na did not perform as well. Ano? Tatakip. Alam mo, kanya ng laro. Kung minsan, bigla ka lang yung bio-ready mo, nandoon yung laro mo, biglang lumalabas ng bigla. Ano? Kung minsan, or may pressure, ganyan. I think yung mangyayari po niya sa linggo would be a test of pressure on both teams, on individual players. Win or lose na yan talagang nandiyan na It's where maturity will have to play a very vital factor. Samantala, ikinatuwa naman ni Romasanta ang mainit na pagtangkilik ng mga local fans sa volleyball, kasabay ng pag-apela na suportahan rin ang iba pang mga sporting disciplines na kabilang sa kalendaryo ng Singapore SEA Games. I guess other kung pwede mo supportahan na rin natin at ipagdasal na rin natin yung tagumpay ng ibang mga sport na po kasali dyan. No? Yung volleyball po ay isa lamang at ang volleyball po ay isang medalya lang kung sakasakali man. We have a host of other athletes that need everyone's recognition and support also. And I guess on the part of the volleyball players, they would also want to appeal to one and all ikangailala of the Southeast Asian Games. Ipagdasal po natin sila lahat. Ang winner-take-all Game 3 ng Championship Series ng PLDT at Army ay itinakda na linggo sa San Juan Arena. Para sa PTV Sports, Arjen Malgare, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball pa rin, nangako si star spiker Jovelyn Gonzaga na pamumunuan ang kampanya ng mga national volleyball sa Singapore SEA Games. Ito'y matapos na maitalaga siya bilang spiker ng Philippine Women's Volleyball Team noong isang araw. Kasama ni Gonzaga nahahataw para sa bansa sa 12-day Sports Fest sina Eliza Valdez, Jaja Santiago, Dindin Santiago Manabat, Rachel Ann Dakis, Abby Maranyo, Mikey Ortiz, Makulangan, Gia Morado, Bea De Leon, Gretzel Soltones at Denden Lazaro. Ayon kay Gonzaga, hindi niya inaasahan na mahihirang siya bilang team captain dahil maraming star players sa national squad. Mag-iensayo ang grupo ni Gonzaga hanggang sa darating na Miyerkules bago sila lumipad patungong Singapore sa Huwebes. Lumiban ng isang dekada, podium finish ang inaasinta ng National Women's Volleyball Squad sa 28th edition ng SEA Games na bubuksan sa Hunyo 5. Barako Bull Energy Power Forward Rico Meyerhofer, Philippine Basketball Association o PBA. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Inastigo ng PBA Commissioner's Office si Barako Bull Energy Power Forward Rico Meyerhofer. 20,000 pesos na multang ipinataw ng Liga sa 6'6" slot man dahil sa attempted San Miguel Beer Forward Gabby Espinas noong Miyerkules gamit ang sapatos. Sa statement na nilabas si League Commissioner Chito Salud, bagamat walang specific rules na nilabag ang ginawa ni Meyerhofer, isa pa rin itong uri ng technical foul dahil sa paggamit ng foreign object para dumepensa. Unprofessional umuno ang kinilos ni Meyerhofer sa loob ng playing court at may tuturing na kawalan ng respeto sa PBA. Samantala, matapos ang insidente, ay agad na humingi naman ng paumanhin sa liga at sa mga fans si Meyerhofer. Ng Twitter account, sinabi ni Meyerhofer na defensive play lamang ang pagsupalpal niya ng bola gamit ang kanyang sapatos.
na-aksidenteng naubad matapos siyang mag-drive sa basket. Samantala, matabang naman ang mga miyembro ng bagong tatag na Countrywide Development Basketball League o CWBL sa posibilidad na pagsanib sa liga ni controversial coach Alvin Pua. May report si Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Tila sumikip ang mundo ni Cagayan Valley Rising Suns head coach Alvin Pua. Ito'y matapos na mapag-alaman ng PTV Sports na karamihan sa mga potential members ng itinatag na Countrywide Development Basketball League o CWBL ay nangangamba sa posibilidad na makasama sa liga si Pua. Ayon sa ilang sources, hindi umano komportable ang mga koponan na dumayo sa home court ng Cagayan Valley dahil sa hindi magandang pag-uugali sa loob ng playing court ni Pua. Lifetime ban ang ipinataw na parusa ng PBA kay Pua dahil sa panununtok kay Montero sa isang D-League game. Nauna rito, 2 beses na rin nasangkot sa insidente ng panununtok sa loob ng court si Pua. Meron silang ganon. Meron silang ganong worries. Well, yun naman kasi naman na, Dennis, alam mo naman tayo, matagal na tayo para sa basketball, di ba? What is a poison to one might be a medicine to another, di ba? Samantala, sinang-ayunan naman ni multi-titled PBA coach Chot Reyes ang panawagan na palawigin ang lifetime ban kay Pua bilang coach. Wala, that's unforgivable. When I found out the second time na ginawa niya, Third time na nga eh. Di ba? or even before Okay. the commissioner, sinabi ko na sa sarili ko, that guy has to be banned for life. There's no place in coaching for that. Walang reason na to. Sa Hunyo 28, nakatakdang magbukas ang CWBL kung saan 8 teams ang inaasahang bubuo sa inaugural season ng liga na may home and away format. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Kapwa nangako, pugilist Mario Fernandez at Ian Clark Bautista na gagawin ang lahat para makabawi sila mula sa masaklap na kampanya sa nakalipas na Incheon Asian Games. Susuntok si Fernandez sa bantamweight class sa Singapore SEA Games habang makikipagsapala naman si Bautista sa flyweight division. Narito ang report ni Mr. Rick Santos ng Sports Radio 918. Makabawi mula sa masaklap na kabiguan sa Incheon Asian Games noong 1 taon. Ito ang ginagamit ni national pugilist Mario Fernandez at Ian Clark Bautista para sa kanilang nalalapit na kampanya sa Singapore SEA Games. Yumukod si Fernandez kay Chinese rival Chang Chia-Wei sa isang madikit na laban sa semifinals ng bantamweight class. Sir, na sa ano ko talaga yun dahil mabigat na laro yun. Kailangan talagang ano, pero okay naman yung pag ano talaga dahil sa training din namin doon na grabe din talaga. Kaya siguro sa nung panghuli kong laban siguro ano na lang sa sarili ko na parang experience na ganun, yun, may kulang pa talaga dahil nano ako. Samantala, mas masakit na kabiguan naman ang nalasap ni Bautista kontra hometown hero Sangdo Chon sa flyweight division. Sa kanilang quarterfinal encounter, 2 beses na umiscore ng knockdown si Bautista pero sa bandang huli ay pinaboran pa rin ng mga judges ang South Korean rival. Oh, yun parang nagulat ako sir kasi first time ko nagpabagsak ng boxer tapos hindi pa basta-basta. Para sabi ko pala, kaya parang nagkakumpiyansa rin ako sa sarili ko na kaya ko rin pala gawin kung ipipilit ko sir. Kasama ni Fernandez at Bautista na susuntok para sa bansa sa SEA Games ang 8 pang miyembro ng Philippine Boxing Team. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Nag-organisa naman ang sariling send-off party para sa SEA Games-bound National Athletics Team, ang pamunuan ng Philippine Athletics Track and Field Association or PATAFA. At sa naturang okasyon, inanunsyo rin ni PATAFA Chief Philip Elawico ang sa Rio Olympics ni Phil-American hurdler Eric Cray. May report si Ms. Arian Malyares.
Kumpiyansa ang Philippine Athletics team na hahakot sila ng gintong medalya sa Singapore Southeast Asian Games. Sa isang gathering na inorganisa ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA, lahat ng mga national tracksters ay nag-aasam na makapagtala ng personal record sa kani-kanilang events. Sumalang sa mabigat na training at tune-up tournament sa mga nakalipas na buwan ang National Athletics team. After my pregnancy, nag-start na yung training. After Asian Games, tuloy na yung training ko. Bumaba lang ng konti, and then back to conditioning, and then start National Open. Then after National Open, may mga competition pa kami. And then ito yung first major competition namin this year. So, ito na talaga yung pinaghahanda. So, riding na. Well, kinondisyon na natin lahat kasi medyo dihado tayo sa physically kasi medyo nagkaroon ng injury, but we were able to recover quickly kasi kinakailangan eh. Pressure kasi kailangan yung title ko. Bali, dalawang events yung yung event ko ngayon. Bali, syempre gusto ko makuha ulit yung dalawang yon para may maging proud ang Pinoy sa. Ngayong darating na SEA Games, gusto kong bumawi sa marathon. And baka kung hindi ako manalo ngayon, baka last ko na ng SEA Games ito. Kaya kailangan sikapin ko na manalo talaga. Samantala, masayang ibinalita naman ni PATAFA President Philip Ella Huico na nag-qualify na sa 2016 Rio Olympics si Phil-American hurdler. Of course, we are happy. We're deliriously happy that we have a real qualifier. Eric Ray has made it little more than a year to have one of our qualifiers. We're hoping, fingers crossed and praying that we send, the more we send, the better. Sa Miyerkules ay lilipad na patungong Singapore ang 36-man Philippine Athletic Squad. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, si veteran long jumper Maristela Torres sa mga national athletes na naghahangad rin na makapasok sa Rio Olympics. Nagbabalik si Miss Arian Malyari. Bagamat nakasentro pa sa Southeast Asian Games ang kanyang atensyon, hindi naman itinanggi ni multi-titled long jumper Maristela Torres na pangarap rin niyang makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Ayon kay Torres, agad siyang magpo-focus sa paglahok sa mga Olympic qualifiers kapag natapos na ang kanyang stint sa SEA Games. Ang 34-year-old national long jumper ay sa 6.71 meters. Kulang lamang ng bahagya sa Olympic standard na 6.70 meters. Ini-aim ko din ma-hit yung Olympic standard for your next year. Kasi starting na this year, kailangan, pwede mo na makuha yung standard for Olympics. Actually, pwede naman talaga next year, pero mas maganda, mas maaga mong makuha. Kasi para mas kumbaga training ka na lang. Samantala, ipinagmalaki naman ni Torres na hanggang sa ngayon ay taglay pa rin niya ang lakas na nagbigay sa apat na gintong medalya sa SEA Games. Oo naman, siyempre, mas lalong nadagdagan ngayon kasi siyempre iba na yung hindi mo naman kailangang patay-patayin mo na sa training yung sarili mo. Kumbaga, train smart na, kumbaga, diba? Kasi andun na tayo eh. So, kunting trabaho na lang sa mga technique, ganun na lang. So, nandun pa rin. At saka siyempre, dagdag yung mga, siyempre may baby na ako. So, yung inspirasyon, nadadagdagan. Ikatlong Olympic appearance ang inaasinta ni Torres sa Rio Games. Sa magpartisipa siya sa Beijing Meet noong 2008 at sa London Showpiece noong 2012. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. 2011 NBA Coach of the Year Tom Thibodeau sinibak na sa pwesto bilang Chief Mentor ng Chicago Bulls. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik si
PTV Sports, pinaburan ni longtime NBA analyst Henry Liao ang Cleveland Cavaliers sa Best of 7 Championship Series kontra Golden State Warriors. Ito'y dahil na rin sa championship experience si Cavaliers superstar LeBron James na 5 magkakasunod na best ng nakapaglaro sa NBA Finals. May report si Haji Caaminyo. Nagbigay ng sariling opinyon si longtime NBA analyst Henry Liao sa Best of 7 Championship Series ng Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. At ayon kay Liao, may bentahe ang Cavaliers sa experience dahil pang 5 magkakasunod na championship appearance na ito ni 4-time League MVP LeBron James, habang first-timer lamang si Warriors hotshot Stephen Curry. Marami nagsasabi, Pittsburgh Finals, the last 4, with Miami, nandun si LeBron James. Nandun si James Jones. Then you have Brandon Haywood and Sean Marion from Dallas, no? Then sino pa yung mga 6 sila, no? Then you have other players. Sabihin na natin Mike Miller also had a couple of with the Heat, no? So sa Warriors, ni isa sa kanila walang championship. LeBron can play 5 positions. Si LeBron James, yung kakawa niya, 6'8", parang point forward. Parang back in the days of Michael Jordan with the Chicago Bulls, na si Scottie Pippen, no? Sa kabilang banda, naniniwala naman si Liao na may hirapan ang Cavaliers na pigilan ng isolation at pick and roll plays na nakalaan para kay Curry. Alam mo, sinasabi natin can anybody stop Curry? I mean, dumaan na yung 3 series yan wala pa naka-stop Curry. And if you notice, in the series this season, he had a lot of uncontested shots. Uncontested shots. Ibig sabihin, he gets himself free. So may tumutulong. Kay Curry na either pick and roll o kaya may screen dito, screen dyan, tapos titira na lang, no? Nakapasok sa finals ang Warriors matapos na patalsikin nila ang Houston Rockets 4-1, habang winalis naman ng Cavaliers ang Atlanta Hawks 4-0. Sa Hunyo 5 itinakda ang opener ng Best of 7 series ng Cavaliers at Warriors. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio. Naghiwalay na ng landas ang Chicago Bulls at si head coach Tom Thibodeau. Ito'y matapos ang kanilang 5 taong pagsasama kung saan nakarating siya sa playoffs sa bawat season ng NBA. Sa katunayan, sa piling ng Bulls ay napasa kamay ni Thibodeau ang Coach of the Year honors noong 2011, ang parehong season na nahirang si star point guard Derrick Rose bilang youngest league MVP. Si Iowa State Cyclones mentor Fred Hoiberg ang isa sa mga kinukonsidera para humalili sa pwestong babakantihin ni Thibodeau. Sa tennis, right on track pa rin si Novak Djokovic para sa kanyang misyon na makasungkit ng kauna-unahang titulo sa men's singles ng French Open. Kagabi ay pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakaduelong si unseeded Gael Mueller ng Luxembourg 6-1, 6-4 at 6-4 tungo sa pag-usad sa third round ng clay court Grand Slam tournament. Walang hirap na inangkin ni Djokovic ang opening set bago siya nakaramdam ng pananakit ng right groin sa sumunod na set. Sa kabutihang palad na ipagpag ni Djokovic ang kanyang injury hanggang sa pakikipagsagupa kay Australian youngster Thanasi Kokkinakis sa susunod na round. Sa French Tennis Open pa rin, pasok na sa third round ng women's singles si world number 1 Serena Williams ng Amerika. Ito'y matapos na dispatsahin niya si unheralded Annalena Fredsam ng Germany 5-7, 6-3 at 6-3 kagabi. Pero hindi naging madali ang panalo para kay Williams dahil nag-struggle muna siya sa opening set bago siya nakabreak ng 4 na beses sa sumunod na 2 sets. Ang susunod na makakabangga ni Williams ay si 27th seed Victoria ng Belarus. Sa golf, inakupan ni Steven Bowditch ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Byron Nelson Championship sa Irving, Texas. Kanina ay pumalo ang 31-year-old Australian ng bogey-free 8 under 62 sa TPC 4 Seasons course upang lumamang siya ng 2 shots laban kay Jimmy Walker ng Amerika. Humataw si Bowditch ng 8 birdies sa kanyang round, kabilang narito ang 3 24-footer o higit pa sa front 9. $7.1 million ang total pot money na nakataya sa 2015 Byron Nelson Championship.
At sa multi-stage cycling, pinagharian ni Philip Gilbert ang 18th stage ng Giro d'Italia cycling race. Kagabi ay umatake ang 32-year-old Belgian rider sa final climb at nag-iisa siyang tumawid sa finish line sa clocking na 4 hours, 4 minutes, and 14 seconds. At dahil tumapos na kabilang sa main group si Spanish climber Alberto Contador, siya pa rin ang magsusuot ng leader's pink jersey papasok sa huling 3 stages ng 3-week bike fest. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Hi, I'm Maristela Torres, member of Philippine National Athletics Team. Please support us for this coming Southeast Asian Games. You're watching PTV Sports. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Hi! Hey! Hello, Haji! Hey, welcome back again. Oh, I was out for one day. For one day, A very time. special event. our officials. Salamat Yeah, shirt. salamat sa ating PTV shirt. management. Yes. Lahat kami meron. Yes, of course. I only forgot to wear Ako lang that. yung naisipan ko magsuot eh. I only forgot to wear that. Speaking of Ganda, thank no? you. Yeah, Oo, yeah. ganda. May ganyan po. Yun nga eh. Ganda ng pagkaka-style, ah. I-model mo. Salamat din, Tomo. Kaya nga sinusuot ko eh. Oo. Oy, I like it. Ako nakalimutan I love ko it, lang. diba? Ay, speaking of So, thank you. kung Yung sa dadagdagan akin nyo may pa, kumuha. Joke. okay lang, Ruben, ha? Lang, Ruben. Kung aabutan muli ako, Mm. 5? Hindi naman. 5? 4 lang. Aba, talaga naman matindi. Salamat. Speaking of salamat, pasalamatan ko lang si R.R. Garcia ng Barako Bull. Talaga tinext pa. Yes! Tinext pa niya sa akin yung bago niyang number. Ryan Roos. Oo. Mabait yan si RR. Nag-text pa siya ng bago niya Pero number. kailangan kilala ka para sagutin yung tawag mo. Okay, this is my new number. Yun. Si RR Garcia. Kasi yung iba, di ba, syempre, ikaw yung kukontak mismo para sabihin na. Nagbago ka na ba ng number? Parang ganun. Paano niya Hindi, marireceive paano niya sagutin kung bago kung na bago yung number niya? Kaya, Okay. Question of the day. ay, matindi to. Yun. Ano yan? Matindi-tindi. Sige nga. Ang question of the day natin is, sa tingin nyo, tama ba na patawa ng 20,000 na multa ng PBA 20 mil! si Barako Bull forward Rico Meyerhofer dahil sa Shupalpal issue? Shupalpal. Yes. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Sobra ba? Shupalpal. Sobra ba? Sobra ba o sakto lang? Chua ni Chow siya. Shaktong shakto. Alam mo, di okay na eh, no? Di pinanggamit ni Meyerhofer. Yung supalpal. Ang maganda ron, yung mga kampi niya, Nag-cheer. Kalain mo, kung si Coach Art Agustin yun, malabang lahat ng Wala. player, bangko. Yay! Kaya tayo galing Kasi kung mga parang lumalabas nun, kahit na natanggal na yung sapatos niya, tuloy pa rin yung depensa. So kaya may siguro nag-cheer, nag-saya din yung... Ang maganda ron, sabi nga niya, defensive, ano lang yun. Sabi sa Twitter, pinost niya din sa defensive Twitter pa siya. Oo, sabi niya, for Paglaban mo. defensive purposes only. Goodness! I apologize. At least nag-apologize Sa susunod, pa. gawin nyo, tanggalin nyo yung t-shirt nyo pagka pagka fast break, di ba? Remember may game din yung Memphis Grizzlies at saka yung Utah Jazz before na yung sapatos naman, ginamit ni Marc Gasol pang steal sana ng ball. Anong nangyari? Parang foul. Ayos yun na. Foul yung natawag sa kanya. Pero walang ginawa kay Marc Gasol. Walang fine o Oo, dun suspend. sa... Aba, Na-shocked na full lang siya nun eh. Aba, iba commissioner natin. Sa commissioner natin Very strict. hindi pwede yung ganyan. Kaya commissioner, ang mali ay mali. O, kung si... Ang tanong doon, yung tatlong referee, ano nangyari? Kasi po sa Henry Liao tatanungin, dapat daw 10,000 lang. Di naman isang pares, isa lang shoes. Isa lang daw yung shoes. Hindi, Henry, kung dalawa yung 40,000. Oo, ang fine. Yun yun. Ayun. Alright. Sige nga. Ito naman ang tinig ng ating viewers from Jerry Lapitan. Sabi niya, over naman yan. Maganda nga yun, comedy. Doon ko sa comedy bar. Sa NBA, ginagamit na pang comedy yung mga ganun, di ba? Si Shaquille O'Neal, ginagawa niya katatawanan yung mga ganun.
siyang segment na Shacked in a Fool. Shacked in a Fool. Yeah. Dito kaya, sino kaya ang gagawa nun? Sino ba may nagpapatawa ron sa atin? Sa PBA? Si Benji. Parasing a Fool. Ano? Si Benji Paras. Benji Paras. Tower of Power. Sige. Uy, Ano ba? may bumabati sa atin. Oh. Si Miss Tabel. Hoy, Tabel! Christabel de Leon? Yes, watching you guys. Saya nyo, loving the new set. Straight from Pampanga with love. Uy, may may candy. nasa isla ka? Wala Nasa na. Pampanga. Christabel! Ano ba? Ganda kahit nung bata pa. Siguro si Yun eh. Christabel, fan ito ni, ni Heart. Nantay lang yung kasal matapos, saka umalis dun sa doon kinasal, di ba? Oh, well. Sige, teka muna. Ano ba yung ano natin? Teka. Inaayos lang natin yung collection natin. Okay. And then, samantala, ang ating pong, ano ba Number? gagamitin natin? Ano ba gusto nyo? Wow, madami Ikaw ba? choices. Ang dami Meron tayong sun. Ang dami ng sponsors. Siyempre. Sa ngayon, marami tayo. Pero mali mo, kung may mag-sponsor, Mas dadami isahin pa. na lang natin. Meron na tayong trunk line. Sige, ano muna kayo habang hinahanap ko. Dami kasi. Vance Matthew Uriza, sabi niya, Hi, Miss Meg. Sir Dennis, hindi dapat. Nice defense kayo. Hashtag Hinebra, fan here. Kailan po kayo makabalik si Greg? Good luck po sa next game nila sa linggo. Pabati po mga taga Nagcarlan Laguna. Always watching your show. Yun lang. Ano tawag dito si Greg Slaughter? Mukhang hindi pa. Kasi, di ba, papagaling pa rin siya dun sa... Malabo pa rin ata eh. Oo, sa paa niya. Nung huli natin siya nakausap, 2 weeks pa daw. All, ano pa ha, mahigit 2 weeks. Hindi niya sinabing 2 weeks or less. Talagang ano pa, tagalan pa talaga. Well, hopeful naman si Greg na makabalik siya sa playoff push ng Barangay Ginebra. Ayan. Alright, from Anthony Asadera Quinoal. Sabi niya, kung wala pa sa rules ng PBA, hindi naman siguro tama yon. Pero mali ang ginawa ni Rico Meyerhofer kahit sa pagdala sa kabilang court ng kalaban. Mali pa rin yon at mali rin ang referee, hindi tinawagan si Rico Nako, ano kaya mangyayari sa tatlong referees doon? Oo nga eh. Yun yung question. Hindi napigil yung laro. Anyway, Teka. Ang number natin, Haji, ay 0922-769-4722. Kung gusto po ninyo marinig yung mga tinig habang tayo may show dito, no? the line is open. The line is now open, 0922-769-4722. Ayan. Maganda pag-usapan ito nangyari kay Kay Rico. Yes. Rico Meyerhofer. At meron na tayong caller. Abang agad-agad? Yes. Sige, okay. Sige nga, sagot nga tayo. Ayan. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Jonathan Galak po, from Tarlac. Jonathan Gala. From Tarlac. Kagalang-galang. Isang gabi, Jonathan. Kumusta po? Okay lang po. Okay, so ano may paglilingkod namin sa'yo, Jonathan? Comment lang po dun sa ano ninyo. Sure. Okay. Question of the day. Topic po natin ngayon yung sa Shupalpal. Sige, Palpal. Oh. go ahead, Jonathan. Siguro po, lang, dapat wala nang fine, mga warning po siguro. Kasi hindi naman, first time naman po mangyari yun sa TV. So dapat, pinagsabihan na lang. Pinagsabihan na lang. Tapos siguro, pinalo na sapato. Ikaw, sa susunod. Ganon, di ba? Sapatusin kita eh. Ha? Huwag na ulitin, ha? Parang ganon. Pero, Kasi alam mo, parang Jonathan, kasi syempre PBA ito eh, Pro League. Ito na yung pinakamataas sa Pilipinas eh, no? Pagdating sa basketball. So syempre, kailangan medyo ipakita rin ni Commissioner na sa the rest of the players na kung gagawa kayo ng ganitong hindi tama, malaking pagbabayaran ninyo. Ayun na nga daw, para hindi na daw ma-audit. Pero we respect your opinion na matagal na pong nanonood ng PTV. Uy, maraming salamat. Salamat po. Kahit mula nung hapon pa po siya. No? Nalipat-lipat na yung time. Dalawang beses tayo nalipat. Isang siko, Pwede pong bumati. Pwedeng Ito naman, ikaw pa, napakagalang mo eh. Sige, Jonathan. Pabati po dun sa mga Galang family from Sapan Tagalog sa Tarlac. Saka dun sa miss ko po, Catherine Garcia.
Tapos din sa baby ko, baby Janela. Wow. Ilan taon na si Janela, Jonathan? 1 month pa lang po. Uy, One baby old? ba? Ano? 1 month years- old? 1 month po. Wow! 1 month pa lang. Kasarapan pa yan. Congratulations! Hindi, sa bagay, yung baby naman hanggang paglaki, kasarapan yan. Pero hindi naman napupuyat si Kuya. Ay, naku, sigurado. Teka, first baby mo, Jonathan? Opo, opo. Naku, di puwet-puwet ka pa niyan. Puyat. Magigising mo madaling So, araw. ako Pero ano, no, parang yung kung nung binata ka, yung gising ka ng madaling araw, magising ka, nakakainis. Pero ngayon, hindi, ano? Hindi na, iba na yung mindset. lang po para sa baby naman po eh. Yeah, yun na nga. Okay, so yan po ang ating payong pampamilya. mga Yes. kaibigan. Brought to you by PTV Sports. Sige, Jonathan, maraming Hindi salamat. lang ha. pang sports. Thank you. Okay. Pamilya Thank you. Okay, thank you. Uy, huwag tayo magpatawa. Baka sabihin, ginagaya natin yung... Hindi naman. Sige, balik tayo sa, natin, Facebook. Right from Nelson Nalasa, sabi niya, okay lang yan, daming pera sila. Greet ko lang lahat ng nanonood ng PTV Sports dito sa Davao del Norte. Salamat from Nelson Nalasa of Panabo City, Davao del Norte. Okay, sige, basa pa. Okay, Jeremy ba to? Santiago, mali, dapat warning muna ang dapat magmulta dyan yung mga referee dahil di nila tinawagan ng technical yun. Hehehehe. I think dapat may mangyari sa mga referees. Sa mga refs. Right from Jules Ribleza, sabi niya, tama lang yun. Pabati po kami dito sa Pasig na nanonood ngayon. Joseph Dino II, dapat hindi na siya pinagmulta. Pinagsabihan na lang sana ang dapat patawan ng penalty ay yung mga referee. Referee na. Dapat sila pinagbulta. Kasi kung ano, isipin mo rin, pinabayaan ng referee. Oo, walang tawag eh. Di ba? Baka Kasi na-amuse din sila. yung natanggal, pa rin na laro, nangyayari yun eh. Oo, nangyayari naman talaga. Pero yung gamitin mong pang supalpal, di ba? Medyo yun ang dapat yung referee. Yun nga kasi, pag supalpal nung ni Meyerhofer, tuloy pa rin yung laro. Kaya nga. Di ba? Kaya, ayun, parang yung mga referee, anong nangyari? Oo. From Nix de la Cruz, hindi kasi hindi naman tinawagan ng referee. Si Rico dapat wala talaga. Maraming hindi Maraming hindi sang-ayon. Caller muna tayo. Yes, hello, good Angie. evening. PTV Sports, ano pong pangalan nila? Hello? Sino po? Hello. Hi! Ayan, okay na. Busy pa si Kuya. Hello? Ano pong pangalan nila? Hello po. Ano po pangalan nila, kuya? Ili Mayula po sa Batangas. Sa Batangas City. Ano pangalan? Ano first name? Ili Mayula. First name na. Ellie. First name. Ili po, Ili. Ellie. of Ellie. Batangas. As in Ellie Buendia. Opo, Ili Mayula ng Batangas po. Ay, kabayan, ay! Alay. Tayo ba? Eli. Eli ba? Kuya, Ellie yata eh. comment lang doon sa ano ninyo yung sa question of the day. Sige, Eli. Ili po, Ili. Ayun, Ellie nga. Eli nga, di ba? As in Eli Buendia. Di ba? Oo. Kilala mo si Eli Buendia. Idol ko lang kuya, kaya doon yung pangalan ko, Yeah. Si Eli Soriano, kilala mo. Bye! Sige. Okay, sige. Brother Pero hindi Eli. siya sure. Anong iyong opinion? Yung ano lang, yung comment ko lang yung presyo palpal ninyo ba? Sige po. Yung dapat sana, hindi mo na binigyan o pinatawan ng fine si Meyerhofer doon. Ayun. Bakit? Siyempre, dapat kasi ang kung tutusin talagang may kasalanan doon o yung nagpabaya doon yung mga referee. Mga referee, dapat silang magbayad ng ng kasalanan sa kanilang kasalanan. Dahil dapat sila dapat doon kaya dahil nung nung sinapalpal kasi ni Meyerhofer, dapat doon pa lang Tinigil na. inano na kagad ng referee, hindi dapat So para sa'yo, malaki yung 20 mil. yun na, Sobra. kaya dahil parang unfair din naman doon masyado. Unfair. Pero sumikat si Rico. Si Rico. Sumikat si Rico. Di ba? Yun nga kaya. Dikit na sa pangalan ni Rico. Actually, sa sobrang sikat, may guesting na siya. Next week sa Showtime. Okay, Eli. Ayos na. Bati ka ba, Eli? Kaya po pwede mo anong update sa sa Star Chat? Daw?
update lang po ng yung Star Hot Shot. Star Hot Shot. Bukas yung... Sabado. Bukas. Bukas. Yung game nila. Pampanga. Oo, sa Angeles. Kalaban nila is Kia Carnival. So ngayon, they're facing a 4-game losing, baga skid. Oo. Slump talaga, 4 games. Medyo sad-sad. Wala ba silang Wala ba silang Asian import? Asian, Wala pa rin eh. Asian import nila, James Yap, DJ Simon, Mark Baroka, yan. Oo. Pero exciting yan, especially with Kia. Tingnan natin kung kaya ng Kia na... Dahil yung Kia, Sustain. Ako one lang of the hottest teams. Sige, Hindi ko lang bumati kaya. Sige go po. ahead, Ellie. Binabati ko lang po yung sa Mindanao kasi yung pamilya ko kasi taga Mindanao. Sa Butuan City. Sa Butuan. Mayulak family. Yes. Dyan sa Butuan, ang linis ng Mayulak pier family. yan, no? Opo, sa Butuan. At saka sa Bislig City rin, yung mga kapatid ko. Okay, Kahit saan sa Mindanao ka pumunta, malinis yung pier talaga nila doon. Oo, sige. Okay, Ellie. Tapos, lalong kaya sa girlfriend ko na taga Paningkitarlac kasi Lucille Boy, Motilla. how sweet. Girlfriend mo na taga Hashtag so Paningkitarlac. romantic. Kinikilig ako. Sa ibang bayan, meron ba? Wala naman. Pakisabi na lang kayo dahil nanood dyan, I love you. I love you daw. I love you Ano daw, pangalan sabi ni ulit? Anong pangalan? Ellie. Ng girlfriend mo? Ellie, anong pangalan ng girlfriend mo? Lucille Motilla. Ha? Lucille Motilla. Michelle? Michelle? Lucille Motilla. Lizelle pala eh. Lizelle. Opo. Lizelle, galing kay Ellie. I love I love you. daw. Sakaling alam mo. Okay. Ellie, barik na, barik. Okay, Eric, tayo magbarik na, ha? Hindi po. Ayan. Barik na. Ay, si Eric ng Batangas. Ay. Alright. Okay. Balik tayo sa Facebook from Philip Lee Tabuak. Sabi niya, hi gandang me, good evening po. Para sa akin, mali. Dapat yung referee ang pagmultahin kasi dapat nung pagkatanggal ng sapatos ni Rico, pinagsabihan na nila. Kaso pinabayaan lang nila eh. Babati naman po mga taga Isabel, Taboak, and Fabro family. Salamat po. Kenneth Santiago, referee din dapat. Tanga ba naman, hindi tinawagan. Hashtag PBA is a joke. Oh no! Sabi ni Kenneth yun. From Ian Rabago, sabi niya, sabi niya, bakit siya ang papatawa ng fine? Yung officiating ng liga ang bigyan nyo ng fine, puro tulog ginagawa sa court. Galit siya. Joey Pili, ano ang kanya napili? Professional kayo, kaya dapat lang para hindi kayo maging example sa mga madlang people. Oo, yun nga eh. Yay! Matibit siya. Galing mo, Rico! Okay. From George Paredes, akala ko nag-resign na si Com Salud. Yun pala, naging CEO pa ng PBA. So expect the same thing with Attorney Chito Narvasa. Mali yun kasi hindi siya attorney. Hindi lawyer si Chito Narvasa. Okay. Dave Ano Esplana. siya? Banker. Yeah. Dave Esplana, mali yun. Siya na nga nagpatawa, siya pa ang magbabayad. Dapat nga siya pa ang bayaran ng 20,000 for his talent fee tulad ng mga comedian. Ha? Galing ka talaga. Showtime ka talaga. Ha? Sino yan? Dave Esplana. Okay. Jerry Esplana. Ayos to From Mark James, Anthony Ferrero, sabi niya, dapat yung referee yung pinag-fine niya. They should take blame for this. James Riker o Riker man ito, babaan na lang ng multa. Hindi naman naihampas sa kapwa player. Kailangan po bang mahampas? Okay. June Darrell Sebastian Castro, talaga namang mali yung ginawa ni Rico. Hindi magandang tingnan, pero sana hindi naman ganyan kalaki yung multa. Huwag na lang sanang ulitin para wala ng issue pang susunod na may kasama pang peace sign. From Jason Balon, sabi niya, suspension lang dapat. Kume, talagang mukhang pera. Suspension. Pwede, hindi naman siguro. Yun ang sobra. Okay. Suspension. Para sa sabi ni Gio Carlo Codera, para sa akin dapat hindi. Okay na yung isang technical foul. Mga officials nagkamali doon kasi hindi siya tinawagan. Ask ko lang po maglalaro si Love sa finals. Hindi po. Si Kevin Love. Hindi po. Pag-grade po yung favorite kong team, Hinebra-yo. Ang Cavaliers ay loveless. Loveless sila ngayon. Kevin Love, Wala si Kevin definitely he won't play the entire playoffs o finals. It's the Warriors versus the Dubs. Yes, Dub Nation. Dub yan. Nation. Tingnan na. Pa yun,
yun, tagal. Kumbaga, 1 week yung Okay lang yan preparation. kasi yung pinagdaanan naman dalawa. Kahit na 4-0 yung Cleveland, mabigat din yung Mabigat rin pinagdaanan. ang pinagdaanan ng dalawang Yes. teams na yan. Ha? Kailangan mapilay. Hindi. Arvin Capito, di naman niya sinadya yan, warning lang dapat. Gandang Meg, Poging Haji at Idol Dennis, pabati po sa mga kaklan ko sa Alpha Chupapi at sa Team Hope, Kian, JM, Kyle, Adrian, Cedric, JR, Justin, especially sa Mactan. Love team. Salamat. Simula nang dumating si Haji rito, siya na ang gwapong Haji. Ako idol na lang. Ba't kaya na? Nandito si ako siya idol, ako yung... Okay na, ayos na. Boundary na. Ang bilis! Boundary na ba tayo? Isa pa? Okay na. Sige, excited si Meg eh. Kasi lahat sila. ano palang- Ito, ikli lang from Angelo 4 Salas. Sabi, no, the show must go on. Show must go on. Ganun lang. Hindi daw dapat. The show must go on daw. The show must go on. The show. John Kenneth Bunyag, dapat hindi mo na siya pinagmulta kasi wala na siya magagawa doon o kaya na technical na lang siya, nagkabaon patuloy si Kume bago mag-retire. Okay, so siguro maganda. Since sinabi ni Commissioner dapat technical foul yung kasi ang technical foul mga kaibigan, may fine yan eh. So, hindi ko na alam kung magkano talaga yung fine ng technical. Pero I think kung ano yung fine ng technical siguro, ganon ang dapat na Kasi it's a form of a technical foul nga daw. Ayan, tumunog na yung bell. Oo nga, dismissal na. Tayo dito. May nahulog na baso. Sige, okay na. Alright, maraming salamat sa Viewblends. Visit them at www.facebook.com/viewblendsph. Cosmo Culture, Mr. Mga Amazing Playground, Miss Herdy Friend of California, Bo. St. Luke's Medical Center, Miss Vaves of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My G Really Box, and of course, Print Couture. Happy birthday kay Ate Joanne Pantua na pinsan ko. Maraming salamat and I miss you. See you soon. At maraming salamat din sa happy viewing kay Ramelien Salve tsaka si Tropa Latumbo. Mga mahilig sa Team Forever to. Tsaka si Princess Salve. Okay, maraming salamat sa dyan. Latumbo family, Salve family. De Los Santos family dyan po sa Marikina City. Thank you very much po. Pantua family, Liano, Caloocan City. Camino family sa Tangub City, Misamis Occidental. Mama Ginger, Ate Rose Ann, thank you. And of course, kay Miss Isa, thank you very much. Okay, at my wife, Queenie, belated happy birthday. Yes, at sana yes, nagustuhan mo yung Wow! present naming boys. My forever. May forever pala. Longer than forever. Infinity and beyond. Yun. May kami dyan, infinity. Ay, si R.A. kami niyo pala, tsaka si Ran. Okay, and kay Zian, Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, kay Bro King, maraming salamat. At Sports Radio Family, maraming salamat siyempre sa inyong walang sawang pagsuporta. Kaya naman Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Prince. And Haji Kamin. Until next week, ito po ang inyong favorite sports show. Ang PTV Sports.